project update dito po sa modern bahay. Frame po ito and then kaklating namin or wala, medyo nag-dark lang ng konti. Pero hindi naman po visible naman yan. Bandang dito, magiging dirty kitchen. Maglalagay pa po tayo sa sulok doon. Nag-iwi po CO na nalagyan ng CO. 10 meters yata to and then 6 meters. Meters by 13 meters. Ang papakontrata po natin. Ayun o. Meron na tayong ano dito sa farm mga boss, blue turnip. Sarap po ito or maganda to sa katawan. Ihalo natin sa kape. Tatlong bulaklak. Ayan, shoutout kay Kuya Raxon. Siya po yung bibigay nung mga binhi na yun. Ayan. Ngayong araw pupunta pa may lakad po tayo sa San Fernando PMS or maintenance ni Tamaraw. Yan, bali kahapon pala mga boss, dapat po mag-overnight ako sa Olongapo. Biglang emergency. Sumakit po yung sikmura ni Pan Denden kagabi. So ayun, napalitan kaming umuwi alas 9 ng gabi. Nagbiyahe po kami from Olongapo pauwi dito sa Arayat. So ngayon hindi pa siya na chat kung ano na naging lagay niya. Yung sikmura niya, yung dati niyang naging sakit nung nagtatrabaho sila kay Kapitan, kay Cap Sernan. Doon sinumpong din siya sakit sa sikmura. Tapos na na-confine. So mamaya itawagan ko kung ano yung lagay niya. Ayan. 8:30 ang schedule ko po sa Toyota San Fernando. Tapos meron pong gagawa rito si Kuya Jeng. Alos libre na po siya. Ipapaano ko tong bakod dito. Papataas ko na yung bakod dito sa kabila. Dito para mataas na. Ito na lang kasi mababa. Yan yung bakod na to. Apat na patong siguro. Ito. Dati naghahanap ako ng ganito, oregano, alakbati. Ngayon dami na pong oregano dito. Meron din doon oregano. Ito yung kulungan ng alaga namin, mga chitsu. Ang ganda ng kulungan nila. Ito sila. Miko, pepper, Samsam. Ito si Samsam. Ayun si Miko. Ayun si Pepper. Tatlo po silang lalaki dito, no, Samsam. Yung dalawa nandun sa bahay, si Molly tsaka si Nami. Hindi po namin pinagsasama yung parehas na yung babae dito. San po kasi sila nagbi-breed. Ayoko naman ng mga anak yun dahil nga po napakahirap i-maintain pagka may anak. At tsaka dumadami sila. Ayun naman si Penny. Ito si Penny. Ito sa bayaw ko to. Si Penny. Ayan, tataasan lang nila to. Tapos mamaya baka silipin natin yung pagkatapos ko sa PMS, silipin natin yung San Fernando project, yung pong modern bahay kubo doon. Update. Ayan. Tapos pala yung pong gagamitin namin pang cladding doon, yung amakan, naka-order na rin po ako. Ito. Ang dumi ni Proxy, kailangan ni washing to pagka libre tayo. Ito yung po yung amakan. Ayan po yung gagamitin na cladding sa modern bahay kubo. Na-order ko na yan. Nasa 17 pieces ang aking estimate doon. Tapos umorder na rin ako ng pang-ipit. Ayan yung pang-ipit para areglado na. So silipin natin sila ngayon kung ano na laging lagay at saka ano pa yung mga materials na kailangan nila. Ayan, dito sa ating bodega, ang daming kalat na mga gamit.
compressor, mga power tools na defective or sira-sira, skim coat. Ayan. Ayun yung CHB. Order na po ako ng CHB, 1,000 po yan. Dahil meron pa akong project na gagawin doon pagka yun nga, tulad ngayon, libre si Kuya Jenjing, pwede nating ipasingit. Kasi itong mga to, dapat tapon na yan, kailangan itapon dyan para hindi pinagbabahayan ng mga lamok, mga basura. Itapon yung dapat itapon. Ito si Bulag. Ito po yung alaga akong asong anak ni Basal na Bulag. Wala siyang pandinig, tapos wala siyang pangamoy, and then yun nga, bulag siya, wala siyang paningin. Yun, wala siyang reaction pagka tatawagin mo. Hindi katulad ng aso, pagka tinawag mo, ginanon mo, i-wave mo nila yung buntot. Ito, wala pong reaction to. So yan, biyahe na siguro ako 7:15, siguro mga isang oras or 45 minutes na doon ako. Mas maganda yung maaga tayo sa ating schedule, hindi yung late. So tara. Ayan, nandito na po tayo sa Toyota San Fernando. Your destination is on the right. Okay, ayan, tapos na. Halos 8:30, 8:09, 10. 2 oras din. Hintay po natin. Ayun na yung ating si Tamtam. Sunog, sila biya. Ayan, back to zero. Thank you. Ayan, nandito na po tayo. Malapit lang naman to. Itong project, San Fernando project sa Toyota. Silipin natin kung magkano po yung aking nagastos sa maintenance itong si Tamarao. So ang ginawa dito, yun, ang binayaran ko po is 11,905. Ang ginawa nila dito is change oil, check brake, tapos saan pa yun? 10,000. Tapos yung gulong inano po nila, pinagpalit yung harapan, nilagay sa likod, yung likod nilagay sa harapan. And replacement engine oil filter, adjustment brake, inspected air cleaner, filter, brake fluid, pedal and parking brake. Ayan yung mga ginawa nila. So okay, alas 12,000 ang binayaran ko po, 10,000 mileage. Okay na. So next natin is siguro check ko na lang yung kung kailan tayo babalik doon. Nandito na tayo. Silipin natin yung project dito. Yun o. Ayan, update po tayo. Ito na yung balangkas nya. Boss, ayan, lumilitaw na yung framing nya. Dito po tayo sa sa tree house. Ayan na siya. Ayan po yung kanyang framing. Ayan, napinturahan na rin tong bakal sa sahig, epoxy primer. Pinakulayan ko po ng brown. Hindi pa po, ito naman hindi pa po final yung paint yan. Chocolate brown ang magiging kulay nito, parang kahoy, para hindi siya halatang steel frame. So kana pinturahan niya para siyang wood. Ayun na siya. Tibay na framing dami niyang tukod. Kailangan po matibay dahil syempre
Pinaghahandaan natin yung ano, yung malakas na hangin. So kailangan matatag. Hindi yung sa uli doon tayo magsisisi bakit hindi nilagyan o sinuportahan yung bubong. Napaka-importante po yung bubong ng isang bahay sa matibay para kahit na pumagyong na malakas, humangin, so hindi natin pinangangambahan na liparin or pangay ng hangin. Sentro po yung kanyang pinaka slope. Ito po kasing kwarto na to, yung kwarto na yan hindi po parehas sukat niyan, mas maluwang po rito, hindi naman pwedeng dito natin kukunin yung pinaka slope nya. Pangit naman po yung magiging balangkas nya is siya, hindi siya balance, pangit yung kalalabasan. So ito na, buo na yung kanyang floor area, which is ayan, luwang oh. Ito yung pinaka porch terrace, and then to sala na po yan. Tapos ito yung kwarto, CR. Merong change order sa plano. Bale dapat po yung pintuan nitong CR nito is dalawa, may access tong isang kwarto, may access din to. Pero yun nga, napag-desisyonan ni owner na isa na lang, dito na lang sa master yung magiging access niya. Ito wala na siyang access. So yung magiging CR na lang, meron po tayong CR sa common sa labas yun, doon sa area na yun, doon nagpapalagay na CR si owner dito. So ito yung nung last vlog natin, ito yung wala pa. Ito yung magiging kitchen. Yan dyan, kakalababo po dyan sa area na yan. Tapos hanapan din natin ng pwesto yung ano ni ate, yung kanyang washing machine, laundry. Yun yung kanina, yung amakan na nandun sa farm, in-order ko. So yun po yung cladding sa labas, exterior. Sa loob po nito, siya, drywall, yung gagamitin nating pang partition dyan or pang wall is PSM board, and then ceiling, ang bintana ron, tapos meron siyang abang na aircon, tsaka yung isa na yun. Pero dito, po yan, amakan. Tapos yung bubong niya is sa pawid. So presko po ito pagka natapos. Pawid yung bubong nito. So siguro by bang araw ngayon, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, papa-ocular ko na sa maglalagay ng bubong, yung mag-install ng pawid para po nila ma-estimate, mabigyan nila tayo ng presyo kung magkano aabutin. Tsaka yung pala sa kanila ko na rin pagagawa yung sahig, kawayan po yung sahig nito. Lalagyan na lang namin ng kahoy ito para sa pamakuan ng kawayan. Ayun, ganda na. Mas magkakaano pa siya doon, upuan sa area. Dito yung pinakaano niya, hagdanan. Ayun dyan, ito po yung hagdanan, yung bintana. Yes, ang laki. Para po siyang actually talagang bahay na po siya. Mas meron siyang kompleto, may CR, kitchen, sala. Ang ganda, ang laki. Yung 2x2, and then ayun pong gagamitin namin talian ng dito, talian ng pawid. Corrugated or deform bar na 10mm. Lalagay muna yung 2x2 pa ganyan, tapos yung 10mm pa ganyan po kung saan po tatali yung pawid, which is yung spacing na hinihingi nung naglalagay ng pawid is lang 20 yata, kung yung nagkamal 20 cm or 8 inches yung spacing. So i-confirm ko rin kung 8 ba or 10. I-confirm ko rin sa kanila bago nila ocular tour, bago namin ilagay yon. I-final ko muna kung ilan yung spacing na hinihingi niya or kailangan namin ilagay
deform bar. Mas maganda daw po yung deform bar kaysa sa round bar. Mas makapit daw yung tali nila dun sa deform bar dahil meron siyang mga hiwa or mga grid yung deform bar. Mas matibay daw yung kanilang gagamitin or kakapit yung tali nila dun sa deform bar kaysa sa round bar or kahit anong makinis. Dapat daw medyo meron siyang grid or hiwa-hiwa. Ayan, kaya gusto kong mauna muna yung bubong bago mag drywall para po kahit umulan, so makagawa sila dyan sa loob. Mas priority yung bubong. Okay. Tapos ito pala, nabanggit ko na rin sa owner to. Itong treehouse na to, mga boss, ano po kasi siya, nakatakpan. So, tingnan namin kung tatanggalin tong bubong, kung magiging visible ito. Tsaka mas maganda rin sana mga boss, kung tatanggal po ito, luluwang po yung harapan nito. Ito, tatanggal. Pero nasa owner na kung ano po yung magiging desisyon nila. Ang ganda pa naman, no? Pero ano siya, hindi siya dapat dito. Sana medyo gumilid siya doon sa gilid doon. Okay, magiging maluwang yung harapan nitong modern kubo. Tsaka ano siya, magiging visible po siya rito. Lalo na pagka po pabuo na yan, gaganda na po yan. Kaya nalagay na yung mga wall, tapos nalagay ng pawid. Ayan, ganda po ito pagkatapos na. Tapos ito mga raptor nya, puputulin pa po ito. hindi po ganito yung kanyang pinakabulada. Alas nasa ano lang yan, nasa 90 cm or 3 feet or 80 cm yung kanyang bulada dito. Dahil meron pa po kasing ano dito yan, puan. Parang ano, yung literal na bahay kubong na bibili. Meron yung siyang upuan sa gilid, di ba? So ganun po yung balak namin ni owner dito. Kaya luluwang pa yan, magkakaupuan siya dito. So ayun. Ayan, alas 12 na, kaya lunch break nila tayo. Meron po akong bibilin ngayon. Pupunta ako sa Dao, dadalhin ko naman bukas. So ayan mga boss, iwan na po natin sila. Punta tayo ng Dao. Ang lakad ko po sa Dao, titingin ako ng storage tank tsaka pressure tank para dadalhin ko bukas. Wow, ang bango na nito sa sakyan, parang bago ulit na ano po siya, back to zero. Ayan, nandito na po tayo sa Dao. Campas lang ako dito sa Power Tools and Agri Machineries. Ayan yung mga tangke, oh. Ganyan po yung bibili natin, storage tank na best tank na 2,000 liters or 1,500 liters. Tsaka pressure tank na 84 gallons. Ayan na mga boss, nakapag-canvas tayo dito. Yung best tank na 2,000 liters nila, ano ko daw po, sagad presyo 29,000. 2,000 po yun. Tapos yung kanilang pressure tank na 82 gallons, nasa 7,000 sagad price. Gauge 16 po yun, 16, makapal na po yun kumpara sa sa 18. So babalik na lang ako dito. Titingin muna ako dun sa sa Gawiron dahil meron din po akong lakad doon na bibilin. So pagka mura dito na kukuha. Ayan, 29,000 yung pong 2,000 liters po yun. 2,000 liters. Tapos yung 1,500 daw, 1,523. 23,000 yung 1,500 liters na storage tank. Ayan. So sabi ni owner naman kung konting differential lang, magano na kami, mag 2,000. Ipa-final ko muna or sabihin ko muna sa kanila kung ano yung gusto nila. Pinasuyo lang po kasi yun, pinapabili lang dito from Pampanga, tapos ibibigay ko pa yun sa Talugtog po yan mga boss, dahil doon po sa area or sa location mahina po yung tubig.
hindi po nila ma-enjoy or ma-appreciate yung paggamit ng lababo, ng shower. Ayan, hindi po nila nahihirapan sa tubig doon. Mahina yung tubig pagka ganitong oras. Ngayon malakas pagka madaling araw, pagka wala na gumagamit sa mga siguro mga tabing bahay. Yung po kasi location, nakita nyo naman sa ating mga previous vlog, yung location niya is yung terrain, yung kanyang landscape ng lote nasa mataas. Kaya po nahihirapan umakyat yung tubig doon sa kanila. Kamas ako dito. Siyempre tingnan natin kung magkano yung difference, kung may bibigay nila ng ganong presyo. So edi dito na tayo, 7,000 tsaka 29. Okay. Ayan mga boss, nakamura tayo dito. Bale dito po yung 2,000 liters nakuha ko ng 26, which is dun sa kabila 29. So 3,000 yung natin na tawad natin. Tapos yung 84 gallons na gate 16 talagang 7,000 yung sagad. So dito na ako kumuha, nakatawad tayo ng 3,000 compare sa kabila. So diba, laki-laki, 3,000. Sasakay ko lang. Yan, dito rin po ako bumibili ng ito is submersible na nilalagay sa deep well. Madam? Yes, sir. Ito pang D4 to. Yes, sir. 4. Ito 3. Ito 4 na to, no? Yes, sir. Ay, yung casing po nito 4. Ito 3 inches. Meron na silang pang 2 inches. Magkano itong ganito, madam? Yung mga ganyan, sir, nasa 21,000. 21. Yes. Dayuan, no? 2 HP na yun. 2 HP. Eh yung ganitong Sir, mga 18,000. 18,000. Ito mga boss, pang 3 inches po to. Screw pump. 18,000. Ayan, ito. Yun po yung ilalaglag sa ilalim ng tubo. Yun yung sa source ng tubig. Parang sa farm ko, ganyan yung aking nilagay. Ito ako bumibili, iPark Variety Store. 26 natin nakuha yung storage. Tapos yung itong pressure tank na 82 gallons, 7,000. Gate 16 po yan. Meron pong mura dyan yung 5,500. Gate 18 naman yun, manipis naman po yun, 18. Tapos meron din 14 screw pump. Yan, ito naman po yung pang 2 inches. Papasok sa dos na na casing. Magkano to, ma'am? 11,000. 11,000. US brand po. Ito yung passport dahil kung makanyanan yung passport. 11,000. Ang pinakaroling tayo. 2 inches, kasya po to, 11,000 to. Ito po yung ilalaglag sa tubo. Ang Ayun la. Oo, paano, patayo. Ikaw na mo ne. Ayan, 2,000 liters, ang laki. Patayo na lang, patayo. Patayo na lang, dikit nyo na lang doon, no? Patayo. Ang laki, oh. Best tank na 2,000 liters. Sa kabila 29,000 po yan. Nakuha natin dito ng 26. Tapos yung isa yung pressure tank na 82 gallons, 7,000. So same lang sila. Nagkatalo lang po dito sa storage tank. 3,000 ang na-save natin or natawad. Mas malaki po ito kumpara dun sa nilagay namin sa Subic nun. Yung sa Subic 1,500 lang po yun.
Okay na. Let's go, huwi na tayo. Ayan, nandito na po tayo sa Rayat. Eto na, nandito tayo kay Kuya Mix. Siya po yung aking nakausap na maglalagay ng pawid sa ano sa project. Ayan, gumagawa ng kubo. Ayan si Kuya Mix, oh. Okay na, nakausap ko na po si Kuya Migs. So yun, schedule na lang po namin yung ocular niya. Pakainin ko muna itong alagang ko. Umaga, hapon, yun ang pakain ko sa kanila. Ayan nila, oh. Laki ng orange yan, oh. Ito, oh. Laki na. Ayan. Para hindi sila ma-overfeed. Ayan. Ito po yung farm. Tahimik. Alagang manok. Ayan yung mga manok pinakain na ni Lolo Boy. Nandito pala si Lolo Boy. Mga boss, kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.